Paano po natin ilalarawan ang pananampalataya na mayroon tayo? Lalong-lalo na po kung paano natin isinabuhay ang pananampalatayang ito sa taong nagdaan. Masasabi po ba natin, halimbawa, na yung pananampalataya natin ay buhay na pananampalataya, matatag na pananampalataya, lumalabong pananampalataya, malusog na pananampalataya? Anong mga adjectives ang pwede mong gagamitin? You know, with all honesty and with all sincerity, you know, tayo at ang Diyos lang naman natin ang mahalaga na alalaman niya ang kalagayan ng ating puso, nababasa niya ang ating mga puso. This is but an invitation for an examination of the condition of our faith. Kamusta ang ating pananampalataya sa nakaraang taon, sa taong lumipas? Masasabi ba na ang pananampalataya mo ay mainit na pananampalataya? Marahil sa kabilang panig, masasabi mo ang pananampalataya mo ay malamig. Ang pananampalataya mo ay half-hearted. Ang pananampalataya mo ay mababaw. Anong klaseng pananampalataya ang tinaglay natin sa taong nakaraan? Nasabi kong lahat yan, bunsod ng talatang ating binasa. Pansinin po natin kung paano inilarawan ni Apostol Pablo ang pananampalataya ng mga taga-Kolosas. Sabi po sa talatang 5, sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu, nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Napansin po ba ninyo yun? Nakadama ng lubhang kagalakan si Apostol Pablo. Saan nagmula? Ano ang nagbunsod ng kanyang kagalakan? Ang nagbunsod ng kanyang kagalakan ay yung kanyang kaalaman, yung kanyang kamalayan na ang mga taga-Kolosas ay nasa tamang ayos. Sa wika English, they were in good order. Nasa tama silang ayos. Nasa tama silang lugar. Galing yun sa salitang Grego na taxis, na ang ibig sabihin ay orderly manner. Arrangement. Nasa tamang kaayusan. Wala sila sa maling lugar. Wala sila sa maling kalalagayan. Sila ay nasa tamang lugar. Ang pinatutungkulan nito ay yung kanilang kinatatayuan. Saan sila nakatayo? Alam natin, batay sa konteksto na ang pinag-uusapan natin ay ang tayo'y mag-ugat sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi ng Apostol Pablo, ang kagalakan ko ay ang malaman na nasa tama kayong lugar. Ibig sabihin, kayo ay nakaugat, kayo ay nakatayo sa Panginoong Hesukristo, ang nagbibigay sa inyo ng pag-asa, ang nagbibigay sa inyo ng kagalakan, ang nagbibigay sa inyo ng katiyakan, ay hindi ang ibang bagay. Ang nagbibigay sa inyo ng katiyakan ay ang unawa nyo na kayo ay nakatayo, na kayo ay nakaugat sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka masaya, hindi ka nagagala dahil sa mga kayamanan, dahil sa mga kalusugan, dahil sa mga kaibigan. Ang lahat ng ito ay pawang nasa ibabaw ng mas malalim na katotohanan. Ang malalim nating kagalakan ay ang katotohanan ng tayo ay nakatayo, nakaugat sa ating Panginoong Hesukristo. Nakukuha ninyo mga kapatid, napakahalaga nito. Sobrang ipinapanalangin ko sa Panginoong Diyos. You know, this is my heart's desire that may the Lord use His Word to impact your lives, you know, through the ministry of preaching. I may, you know, there are times that I may be frustrated, but I know God is not frustrated.
I know that God, whether I see it or not, I know that God is working in the lives of in the life of each and every one of us. Yun ang tiyak ko. Yun ang nalalaman ko. Ngunit nandoon yung aking panalangin at nandoon, yung aking desire na nawa patuloy na kumilos, na nawa itong 2016 ay better kaysa sa 2015 when it comes to our spiritual life. Dinadalangin ko na pagpalain tayo sa iba pang mga bagay, ngunit ang pundasyon, ang saligan, ay ang tayo'y nasa tamang ayos. Ang kalagalakan ni Apostol Pablo ay ang katotohanan, ay ang kamalayan. Ang mga mananampalataya sa Colosas ay nasa tamang ayos, nasa tamang lugar. Sila'y nakatayo sa ating Panginoong Jesucristo. Paano ang kanilang pagkakatayo? Ang sabi nung talata muli, na nagagala, nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Paano yung kanilang ayos? Sa pagkakatayo nila sa ating Panginoon Jesucristo, sila daw ay nakatayo na mayroong katibayan, solid basis. Galing yun sa Gregong salita na ang ibig sabihin ay solid body, ay support, immovable, hindi natitinag, solido, matibay ang kanilang pagkakatayo, matibay ang kanilang pananampalataya, hindi natitinag, hindi nakikilos, hindi nagagalaw ng mga nangyayari sa paligid nila, hindi nagagalaw ng mga nangyayari sa buhay nila, hindi nagagalaw ng mga pagbabago sa buhay nila at sa paligid nila. There would be proposition here and proposition there, so on and so forth, but our faith is built upon the Word of God. Ang ating pananampalataya ay nakatayo, tangi sa salita ng ating Panginoong Diyos. Babalikan natin mga kapatid, saan nagmula ito? Ano ang pinaka-konteksto nito? Ano ang primary goal? Ano ang pangunahing layunin ng ministeryo ni Apostle Paul? Bakit ba siya nangangaral? Bakit ba siya nagtuturo? Bakit ba mayroong ministeryo ng pagtuturo? Bakit ba may pastor? Bakit ba may guro? Bakit ba tayo nagbubulay-bulay ng kanyang salita? Ano ang layunin? Well, hindi mahirap hanapin sapagkat pinag-aralan na natin ng mga nakaraan. Let's go back to the context of Colossians chapter 2. Let us read once again Colossians chapter 1. Dito sa verse 23. O kahit na sa verse 27 na lamang. Na sa Kanya'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Sa wika Ingles, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom. Why? For what purpose? To what end? He said, that we may present every man perfect in Christ Jesus, complete, mature in Christ Jesus. That was the primary goal of St. Paul's ministry. Nais niyang ilapit, nais niyang ipresenta sa Diyos ang bawat taong nilagay sa ilalim ng ministeryo niya, na kumpleto, na hindi humahanap sa iba, na sila ay mayroong sense of being satisfied in Christ Jesus.
That's the purpose. At itong purpose na ito ay hindi personal goal ni Apostle Paul. Hindi naisipan lang ni Apostle Paul na gustuhin niyang lahat ay maging gusto, makadama, makaranas ng kahustuhan at kagalakan sa ating Panginoon. Sabi niya, ito'y nilagay rin sa kanya. Sabi niya sa dulong bahagi, whereunto I also labor. You remember that? I also labor. Agonizomai. I agonize. I struggle. I wrestle. You know, merong malaking kabigatan na naramdaman si Apostle Paul sa kalagayang espiritual ng mga taga-Colossus. And in the context, you know, he also mentioned the Laodicean Christians. Binubuno niya ito sa panalangin. Binubuno niya ito sa pag-aalala sa bawat isa sa mga taga-Colossus. Umiiyak siya sa Diyos. He agonized for the well-being, for the spiritual well-being of those people. Whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Ano sabi niya? May ginawa ang Diyos sa akin, may kinilos ang Diyos sa akin. Yung burden na ito ay hindi burden na ginusto ko lang. Yung burden na ito, sabi ng Apostle Paul, ay nilagay ng Diyos sa loob ko. Sumatotal ang kagustuhan na ang bawat isa ay makasumpong ng kagustuhan sa ating Panginoon Hesukristo ay hindi galing kay San Pablo. Yung kagustuhan na ito galing sa Diyos. Kung gusto mong malaman kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo sa taong ito yun na ikaw ay makadama ng kahustuhan. Hindi kulang. Na ikaw ay lumago, na ikaw ay tumatay, na ikaw ay lumalim sa iyong pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kalooban ng Diyos. This is God's pleasure. This is what brings a smile to God. Ito ang nagbibigay ng ngiti sa ating Panginoong Diyos. Ang makita niya, ang bawat isa. Have you noticed? Every man, walang nanineglect, walang namimiss. Bawat isa, nais ng Diyos, through St. Paul, nais ng Diyos na lumago, na lumalim, na magkaroon ng uhaw sa kanyang salita, na maghangal, na makilala ang Diyos ng mas malalim. O kapatid, ito yung hamon na ilalagay sa ating harapan ngayon. Nasaan ang isip mo? Nasaan ang puso mo? Ano ang pinakamataas na pangarap mo? Ano kung hinahangad mong mangyari sa buhay mo? Anong gusto mong matamo sa taon na ito? Nawa, matagpuan mo ang pulso na mayroon si Apostle Paul. Pulsong nanggaling sa Panginoong Diyos. Hindi lang basta kumilos. Hindi niya matakasan. Why? Because God works mightily within Him. Pwede naman ang isipin na lang ni Apostle Paul, sarili niya. Again, he was writing this not in a jacuzzi. He was writing this in a miserable prison. He was in a dungeon. Pwede namang sabihin niya na bakit pa isipin niyang mga tao na yan? Isipin ko na lang ang sarili ko kung paano ko makakalaya dito. Ngunit may ginawa ang Diyos sa puso niya. Mga kapatid, nawa makita natin itong pulso na ito. May mga pagkakataon marahil na habang nakaupo ka diyan, ako pinatatamaan ni pastor. Huwag mo isipin gayon. May mas higher na pinanggagalingan ng kanyang salita bukod sa nagsasalita dito. Ito ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi ko naman alam ang ginagawa ninyo sa bawat minuto, sa bawat segundo. Ngunit alam ng Diyos ang kalagayan mo at alam ng Diyos kung anong kailangan mo. At sa mga bibihirang pagkakataong nakikita-kita tayo sa pamamagitan ng kanyang salita, nangungusap siya sa iyo. So nais si Apostol Pablo na ipahayag sa mga taga-Colosas ang puso niya. Nakikipagbuno ako para kayo maipresenta na nakakadama ng kawalang kakulangan kay Kristo. Kaya, doon ang galing yung pag-alatan. Bakit? Nakakita siya ng pag-asa.
Nakita niya ng mga taga-Colosas ay nasa tamang ayon, nasa tamang lugar. I hope na hindi tayo komportable sa mga lugar na sa isip natin na hindi tayo dapat nandoon. May tamang lugar, may tamang kalalagayan ang mga mananampalataya. Lumalalim sila sa kanilang pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoon si Jesucristo, and Paul was, elated. Yung ice cream yan, ang pamagat niyan, Paul's Delight. Ito ang kagalakan ni Apostle Paul. Nagagalak siya, natutuwa siya. Anong katuwaan niya? Hindi dahil meron kang ganyan, meron kang ganon, no? Ang katuwaan niya, kayo'y nasa tamang ayos. Ang katuwaan niya, at dapat katuwaan ng bawat isang ministro ng salita ng Diyos. Kaya ang bawat isa ay lumalalim, solidong nakatayo, hindi natitinag sa kanyang mga salita. Sa Latin, yung Greek na steadfast ay firmamentum. Kitang-kita niyo mga kapatid kung anong ibig sabihin. Para itong isang gusali. Ang ilalarawan dito ay parang isang gusali. Matatag kang nakatayo. Matatag yung iyong pundasyon. At yun yung encouragement sa isang pastor. Bakit? Maraming nangyayari kapag ang inihahanda ay ang matatag na pundasyon. Maraming nangyayari na maaaring hindi nakikita ng karaniwang mata. Kapag kayo nadadaan sa mga gusaling ginagawa, ang karaniwan doon ang karamihan doon ay may mga takip na kung ano-ano para sa pag-iwas sa hazard. At the same time, siyempre, tinatago kung ano man ang mga mabibigat na trabaho nandoon, lahat ng mga alikabok and everything, lahat ng sinisira, lahat ng binawasan at lahat ng ikinakabit at itinatayo. Pero alam mo may nangyayari sa likod ng lahat ng mga tabing na yan, alam mo may nangyayari, hindi ba? That was my encouragement. As I was praying for each and every one of you, that was my encouragement. Oh God, maaaring hindi ko nakikita kung anong ginagawa mo sa puso ni ganito, sa puso ni ganon, pero alam ko, isa lang ang tiyak, may ginagawa ka. May ginagawa ka. Kasi naglalagay ka ng isang tag na saligan sa buhay ng bawat isa sa atin. Isa yung tema ni Apostle Paul dito sa 23 ng chapter 1. Sabi, kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Ulitin nga natin ang basa at pakitanong nga natin sa ating mga sarili, ganun ko ba ilalarawan ang uri ng pananampalataya na meron ako, na nagdadala ng kagalakan sa isang kagaya ni Apostol Pablo, na siyang kalooban ng ating Diyos? Ulitin natin, ito ba ang pananampalatayang taglay mo? Ito ba ang buhay na meron ka ngayon? Kung tunay na kayo'y namamalagi, hindi palipat-lipat, hindi malahininga, hindi urong-sulong, namamalagi, palagi ko yung salitang steadfast, doon mo makikita yun. Iisang goal, hindi napapapekto sa anumang mga bagay. Kung tunay na kayo namamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di nakikilos sa pag-asa. Tanong, iyan mo ba? May buong katapatan, ganyan mo ba inalarawan ang iyong buhay pananampalataya? Yan ang tanong na bawat isa lamang sa atin ang pwedeng sagot. Hindi ang pwedeng sagutin ng iba, ng someone else para sa iyo. Ikaw ang nakakakilala ng totoo mong kalalagayan. Ng totoo nating kalalagayan, bawat isa sa atin. Simple ang tanong, kamusta ang buhay panalangin mo?
Nananabik ka ba makipag-usap sa ating Panginoon? Marami tayong sasabihin sa labas, sa nakikita ng mga tao. Pero sino kang ano ka pag nag-iisa ka na lamang? Namamalagi ka bang matibay? Pwede mong sabihin, ako'y matatag, ako'y mahalaga sa akin ng Diyos. Pero pag nag-iisa ka na lamang, sa mga pakupasyang ginagawa mo, sa mga desisyon na ginagawa mo, sa mga lugar na pinupuntahan mo, sa mga taong kasama mo, doon nakikita kung ano ang totoong kalagayan ng puso mo. Napasinin po ninyo, may proseso to eh. May mga pangyayari. Ano po? May mga pagkakasunod-sunod. Una sa lahat, meron munang itinuro sa kanila. Tinuruan sila ng katotohanan tungkol sa kanyang ebanghelyo. Tinuruan sila ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat basahin ng pabaliktad. Di ba? Ang basa natin, Colosas 2:5 hanggang 7. Ang tamang pagkakasunod-sunod nan, susunod muna sa 7, paakyat. Ano muna ang una nangyari? Sabi ng verse 7, na nag-uugat, na natatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Ano muna nangyari? May itinuro muna sa kanila. Minsan sa buhay mo, hindi mo alam na si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. Minsan sa buhay mo, hindi mo alam na ang buhay ay hindi tungkol sa iyo, tungkol sa Diyos. Minsan sa buhay mo, mangmangka sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ngunit ikaw ay inabot ng Diyos. Inabot ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo. Tinuruan ka. May ipinahayag sa iyo. Ang ipinahayag sa iyo ay ang Kanyang Ebanghelyo. Makikita niyo yan doon sa unang kabanata, sa Colossians chapter 1, and the verse is 4. Sa verse 3, nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus, at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nanguna inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Tinuruan sila nung una wika, doon nagsimula ang buhay pananampalataya. Nang unay inyong narinig. Ano narinig mo? Kasinungalingan? Hindi. Katotohanan. Saan natatagpuan ang katotohanan? Ang katotohanan ng Ebanghelyo. Naalala nyo? Nasaan ang ultimate reality? Nasa Kanyang salita at nasa ating Panginoong Hesukristo. Again, who is full of grace and truth? You know? The Word who became flesh. The Word who dwelt among us. He is full of grace and truth. Ano mang iba na hindi nakabatay sa Kanyang salita ay sinungalingan. Anong batayan ng mga mananampalataya ng kanilang pananampalataya at kanilang pananaw? Saan mo pinadadaan? Anong salaan ang daanan ng lahat ng interpretasyon mo, sa lahat ng nangyayari sa paligid mo, sa lahat na nangyayari sa buhay mo? Ang Kanyang salita. Ito lang ang saligan ng lahat ng ang ugat, ang bukal ng lahat ng katotohanan. Ang kalungkutan natin pagka hindi na natin nagagawa makilala kung alin ang katotohanan at kung alin ang kamalian. Napakahalaga mga kapatid, lagi mo ibabalik. Ano man nangyayari sa buhay mo, ano man ang dinadaanan mo, lagi mo ibabalik sa katotohanan tungkol sa Kanyang Ebanghelyo. Bakit nangyari sa akin to? Hindi siguro kung mahal ng ating Panginoon. Go back to the gospel. What did Jesus Christ do to prove the greatness of His love? Go back to the gospel. I died for you. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Ano ang buod ng
ebanghelyo na narinig mo, na itinuro sa iyo. Tingnan ninyo mga kapatid, ang mahalaga ay sariwain natin eh. Wala namang bago sa kanyang salita. Ang kailangan manariwa sa ating isip, sa ating puso, sa pagpasok natin sa panibagong taon. Muli uulitin ko, balikan mo ang nakaraang taon, hindi kagaya ng pinalalo mo, hindi kagaya ng inasahan mo. Amen? Dami-daming nangyari. Patunay lang na hindi mo hawak ang buhay, hindi ko hawak ang buhay, hindi tayo maaaring magpalaki ng anuman. Ito ang katotohanan. Anong katotohanan ng Ebanghelyo? Ipaalala natin sa ating mga sarili. Halimbawa, dito sa talatang 13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Where are you now? Nasaan ka ngayon? Hindi ito proseso. You have already been translated. Ikaw ay inilipat na. Wala ka na sa ilalim ng kaharian ng kadiliman. Ikaw ay nasa ilalim. Ikaw ay nasasakupan ng kaharian ng kanyang sinisintang anak. Verse 14, in whom we have the redemption through His blood, the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, first in rank, first in priority of every creature. Uulitin ko, mas mahalaga ang ating Panginoon Hesus Kristo kaysa sa asawa, mga anak, hanap buhay, pag-aari, lahat na first in rank, first in priority, firstborn of every creature. Now whether you believe it or not, that does not change. Wala nagbabago. Si Kristo pa rin ang pinakamatayo, ang pinakamataas, ang pinakadakila. Kikilalanin mo, mamamatay ka na, hindi kinikilala ang katotohanan ito. Pero yan pa rin ang katotohanan. Sa dulo pa rin, lahat ng tuhod ay luluhod magsasabi, ikaw na ang Panginoon. Sa dulo, matutunayan pa rin ang Panginoon na siya nga ang dakila sa lahat. Hindi pwedeng sabihin, hindi, ayoko kilalanin. May sarili kong buhay, ako ang Panginoon ng sarili kong buhay. Hindi, okay. Ano yung buhay mo na yung 70 taon? Ano yung sarili mong buhay? 100 taon? Sige na, enjoy mo na 100 taon. Ilang taon ka ngayon? 40? O, minus mo na yan sa 100. Konti na lang ang panahon na nagsasabi ka, ikaw ang may hawak ng buhay mo. Dahil ang tuhod mo luluhod. Kikilala o, Panginoon, ikaw nga ang Panginoon. Verse 16, for by Him were all things created that are in heaven, that are in earth, visible, invisible, whether they be thrones, dominions, principalities, powers, all things were created by Him and for Him. Pakisagot lang, alin dyan sa mga bagay na mahalaga sa iyo ang hindi kasama? Alin dyan sa mga bagay na tinatangi natin ang hindi kasama? All things were made by Him. Siya ang lumikha sa lahat ng mga bagay. Meron ba hindi nakasama? Kasama ba dyan si Marites Hernandez? Yes. Kasama ba dyan si Maria Ticia Hernandez, Maria Eric, nakalimutan ko na pangalan mo. Maria Ticia Erika May Hernandez. Kasama ba sila doon? Oh yes. You better believe it. Kasama sila doon. Kung hindi ka nagkaanak ng 3.5 years, ginawa mo na lahat, at walang nangyari. At sa panahon hindi mo inaasahan, binigay ng Diyos ang una mong anak, alam mo na siya bigay ng Diyos, likha ng Diyos, at hindi dahil kaya natin at magaling tayo. Siya lumikha, para kanino? Para kanino? Payag tayo na siya lumikha ng lahat ng bagay. Payag tayo na sabihin, ikaw may likha ng ganito, ikaw may likha. Pero ano yung kasunod? For Him, created by Him, for Him. Nilikha niya para sa Kanya. Kanino pala? Para kanino pala?
ang lahat ng mga bagay na ngayon ay mahalaga sa atin. Ito yung ugat, ito yung malalim na ugat ng Ebanghelyo, ito yung ipinauunawa sa atin, ito yung itinuro sa atin. Sa verse 17, He is before all things. Una siya sa lahat, before all things. Before, ano yung all things? Kasama ba doon trabaho? Palagay ko, kasama doon. Kasama ba doon magulang? Ayan. Bahala ka na. Feeling the blood. Before. Ano ba yung before? After ba yun? Iba naman. Before. Bago. Bago ang asawa. Bago ang anak. Bago ang trabaho. Bago ang dala. Bago ang this. Bago ang that. Before all things. He is before all things. And by Him, all things consist. Yung ginagamit natin sa paglayo sa Diyos, galing sa Diyos. Naalala niyo yung prodigal son? Ano yung ginamit niyang winaldas niya? Kaninong kayamanan yun? Hindi naman kanya yun. Galing sa ama niya. Ang problema, kung malayo ka sa ama, mauubos ba? Naubos eh. At nagsimula siyang mangailangan. Yun eh. Nagsimula siyang mangailangan. Kaya timsong ng Biblia, babalik ka din. Babalik ka din. Imposible ang mabuhay ng gusto, payapa, maligaya, naghiwalay sa ating Panginoon. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, so that, again, a purpose, so that, lahat ng ito ay pinaunawa sa atin upang hindi tayo sumusunod sa bulag na pananampalataya. May naunawaan ka, may tinuro sa iyo. At sa buhay mo, napapatunayan mo naman. Ipinaalam sa atin ang lahat ng mga dakilang bagay na ito, so that in all things, He might have the preeminence. Upang sa lahat ng mga bagay, siya ang magkaroon ng kadakilaan. May tinuro sa atin. Pagkatapos na itinuro sa atin, tinanggap naman natin. Sino naman ang hindi tatanggap kung nabigyan ka ng unawa sa lubha niyang kadakilaan? Naalala niyo yung larawan, yung ilustrasyon na binigay sa Biblia nung matagpuan ng isang tao ang isang propriedad kung saan nakabaon ang pearl of great price, yung perlas na walang katumbas na halaga, may dakilang halaga. Ano ginawa niya? Ikanyang ibinenta ang lahat ng mahalaga sa kanya para mabili yung lupain kung nasaan yung pearl of great price. At yun ay lumalarawan sa ating Panginoon Kristo. Kung makakilala mo ang Panginoon Kristo, gaya kang bitawan ng lahat. Gaya kang bitawan ng lahat. Yung wala sa lugar na relationships, bibitawan mo yun. You just don't care. Oh man. Alam nyo yan mga kapatid, dahil ang bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin ay buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Diyos, bumago ng buhay. Hindi ko napapangalanan ng bawat isa sa inyo, pero nakikita kong tumatango kayo dahil alam nyo, akala ko hindi ko kayang bitawan, akala ko hindi ko kayang ayusin, akala ko wala ng future ng labas dito. Pero may pag-asa sa ating Panginoon Jesucristo, ang damong bitawan ng lahat. Kasalanan pumapatay sa atin, kasalanan nagpapaging miserable sa atin, kaya ko nang iwanan niya. Nare-realize mo that, there is joy in sin, but only for a season. Nagsawa ka na, ayaw mo na, pagod ka na, basyo ka. Panginoon, gusto ko ng tumakbo, palapit sa iyo. Yakapin mo ako. Di ba lang sa iyong bisig ako mabubuwal? Di ba lang sa iyong bisig ako magbibigay ng buo ko ng lakas? It's okay. It's okay. For as long as I know that I am in your presence.
Yun ang mahalaga. Hindi mo kinakailangan ng isang taong nakatatayo sa sarili niya. Ang kailangan mo isang taong sumuko na sa sarili niya. At kumilala, kaya mo akong dalhin ng kanang kamay ng iyong katwiran. Amen? Oh, salamat sa Panginoon. May pag-asa sa Kanya. Paano mangyayari kung gagawin ko to? Wala ka ng ganang tanong. Pagkaraan mong nakilala, ang isang dakila, napakadakilang tagapagligtas, wala ka ng ganyan. Tanong, kaya kang iwanan ang lahat. You know? They received him, verse 6. Tinuruan sila una sa lahat, tapos tinanggap nila siya. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus. Yung pangalawa. Una, tinuruan. Pangalawa, tinanggap. Sino naman ang hindi tatanggap? Sino naman ang hindi yayakap sa isang napakadakilang Panginoon at tagapagligtas? Sinong hindi maglalagak ng kanyang pag-asa? Sinong hindi gusto na siya ang magdipina ng iyong buhay? Sinong hindi may gusto na siya ang magdipina at magdetermina ng iyong bukas? Kung alam niya lahat, Panginoon, huwag mo nang hayaan ako magplano ng buhay ko at ako mag-drawing ng sarili kong mapa. Kaya, iyo ang aking bukas. Pagkatapos na sila'y turuan ng katotohanan, hindi kasinungalingan, hindi bola. Katotohanan, tinanggap nila ito. Pagkatapos, ano nangyari? Kasunod nun, tuloy tayo sa pagbabasa sa verse 7. Na nag-ugat na natatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya. Narinig, tinanggap, ano sumunod? Ayos na ba yung kahit na gagewang-gewang basta nakatayo? Hindi. Sabi ng talata, nag-ugat. Tumitibay. Mamaya-maya, aaralin natin ang mas malalim yan. Tinuruan, tinanggap, nag-ugat. At dahil nag-ugat, may nangyayari. May nangyayari sa buhay mo. Ano sabi ng talata? Sa verse 7 muli, na nag-uugat. Sa verse 6, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo, Jesus, na Panginoon, magsilakad, mamuhay. Magsilakad, mamuhay kayo gayon sa Kanya. Kayaan ang buhay mo ay sumalamin sa lahat ng naunawaan mo at nakilala mo tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng binasa natin kanina, lahat ng pinag-aralan natin kanina tungkol sa Kanya, itanong mo sa sarili mo, papaano ko sinasalamin? Papaano sinasalamin ng buhay ko? Bagay na ito. At ang pinakamadaling paraan para makita na nangyayari ito sa buhay natin, tayo ay nabubuhay sa pagpapasalamat. Tuloy po natin ang basa muli. Sabi sa verse 7 na nag-uugat, na natatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Tatanong ko, kapatid, ikaw ba'y naging mapagpasalamat? Hindi ko tinatanong yung magpo-post ka sa Facebook, thank you Lord, etc. Mababaw ang Facebook. Hindi ka nagpo-post sa Facebook ng mga pangit. Po-post ka sa Facebook na lahat ng maganda, na lahat na tayo bida, so on and so forth. Ang sinasabi ko ay kung ikaw na lang ang Diyos. Ikaw na lang ang Diyos. Sa kaikuturan ng ating puso, nakakadama ka ba? Magpasalamat. O kapatid, iniingatan mo ang iyong kaluluwa hanggang ikay marunong magpasalamat. Sabi ng Roma 1:21, kahit kilala nila ang Diyos, kahit alam nila na lahat ng bagay galing sa Diyos, nilikha ng Diyos, hindi sila naging mapagpasalamat. Saan na yun? Ang kanilang puso at isip ay
pinapagdilim. Saan daw pauwi yun? Dumilim ang puso, dumilim ang isip. Hindi mo na nakikita ang kadakilaan niya. Nagsimula ka sa malaking paghanga at malaking pagdakila sa Kanya. Ngunit dahil inugali mong huwag magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa iyo, lahat ng mga bagay na tinatanggap niya sa iyo, unti-unti, dumidilim ang iyong puso, dumidilim ang iyong isip, at bago mo malaman yun, wala ka ng lasa. Wala ka ng pagpapahalaga sa Diyos. Pwede, iniisip mo, pwede na pala akong mabuhay ng malayo at wala ang Diyos. Iniingatan mo pala ang sarili mo. Sa tuwing nang tinuturuan mo ang kaluluwa mo, pasalamat ka. Pasalamat ka. Eh wala akong makitang dahilan para magpasalamat. O hilingin mo sa Diyos na buksan niya ang iyong mata. Marami kang dahilan para ikay magpasalamat. Naalala ko, nung araw, ang bibig ko, napaka-abala ko, wala akong panahong magkulay-kulay ng totohanan, malalim ka sa Panginoon, wala akong panahong makasama ang asawa ko, so on and so forth. Wala akong panahon para sa mga anak ko, so on and so forth. Ang mahalaga lang ministeryo until binigyan niya ako ng sakit. 4 na oras, quality na oras, kasama ang Panginoon sa panalangin, in between, in Bulaga. Praise God. Wala nang gagawin, 4 na oras ka, nakaharap ka sa television. Kapatid na Alex, hindi ba? Wala. And that was, I saw what God was doing in my life. I could be a testimony of His sustaining grace. I could be a testimony of God's ability to sustain me even in the midst of a very, very difficult situation. Opportunity pala yun. Pagkakataon pala. Yung mga circumstansyang kagaya niya. Si ate, nag-iisa. Oo. May dalawa kang pagpipilian. Ang malungkot, ang mag-pity party, o ang isipin, ang dami-dami kong oras para gamitin. Una, sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Pangalawa, upang ipamalaya ang kadakilaan ng Diyos na ito. Bibigay ng kasiyahan sa akin sa panahon ng aking pag-iisa. Bawat isa sa atin, mga kapatid, yun ay may pagkakataon magdala ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. You see, huwag hayaang magdilim ang ating pag-iisip. Tulungan ang ating mga sarili na patuloy na magpasalamat. Tingnan ninyo doon sa Colossians chapter 4 and the verse is 2. Manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Sa wika Ingles, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Sa ibang salin, by thanksgiving. Paano babantayan ang iyong kaluluwang madaling paghinaan ng loob? Paano babantayan ang iyong kaluluwang madaling mag-give up? Paano babantayan ang iyong kaluluwang madaling matako, madaling mag-aalinlangan? By thanksgiving. Simulan mong tumanaw sa paligid mo at simulan mo magpasalamat sa mga dakilang gawa. Paano babantayan ang sarili mo sa kapaitan? Paano babantayan ang sarili mo sa selos? Paano babantayan ang sarili mo sa inggit, sa galit? Magpasalamat ka. Simulan mo isa-isahin ang mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sister Joanne, meron kayong hana. Kasi, salamat. Gandang-ganda ako sa batang ito. Salamat. Bawat isa. Yung ating dalawang sisters dito, meron kayo ng isa't-isa. I'm telling you. Sister Evelyn, andyan si nanay. O salamat. Hindi lahat. Nagdiwang ng 2016 na may katabing nanay. Ikaw, may katabing nanay. May malakas na nanay. May buhay. Nanay. Mga kapatid, simulan natin. Simulan natin. Bawat isa. Si
hindi ko na alis. Pwede na sabihin, salamat. May mga nagdadialysis, walang kasawang katabi. Ako, meron. Amen. Ako, every time na ako nagdadialysis, sabihin ko sa wife ko, salamat. Salamat. Thank you for staying by my side. Salamat. Salamat for encouraging me. Alam ko, pag lalabas siya, iiyak yun. Alam ko, pag lalabas siya, iiyak. Babalik. Okay na. Kumain ka ba? Kumain ka. Sama, gusto mo? Oh, my brethren. Simulan natin magpasalamat. Si Rachel, hindi lang sa anak mo. Dalawa. Tatlong matatalino, tatlong binigyan ng mga kakayahan ng ating Panginoon. Bawat isa, mga kapatid, hindi ko kayang isa-isahin. Pero ikaw, bantayan mo ang kaluluwa mo na madaling makaramdam ng kapaitan. Bantayan mo ang kaluluwa mo na madaling mag-alinlangan, madaling magalit sa Diyos. Nandun yung tentasyon, magalit. Bantayan mo sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Napakahalaga. Nahayaan natin maugatan lahat ng bagay sa ating Panginoong Heso Kristo. Everything else will eventually disappoint us. Ano mang ibang bagay, masaya-masaya ka nung una mong napasok yung trabaho mo sa pagtagal-tagal, yung pesting trabaho, mga kasama mo, walang kwenta, unti-unting nang makikita na hindi pala paraiso yung pinasok ng trabaho. Tuntua ka na nagsasabi kang I do nung kinasal kayo, pagkatapos ng ilang mga panahon. Napangasawa ko ba ang apo ni Satanas? Punuin mo ang puso mo, nasa naman pupuno ng labi mo ng pagpapasalamat. Ano ang itsura ng paglalakad kasama ang ating Panginoon sa Kristo? Ano ang itsura ng buhay na kasama ang ating Panginoon sa Kristo? It is very interesting na yung tatlong paglalarawan dito ay passive. May apat dito. Ano na makikita tayo? Ulitin natin. Let's go back to Colossians chapter 2. Sa verse 7. Sabi, ito yung apat yan apat. Sabi ng verse 7, na nag-uugat, yun ang una. Nangatatayo, pangalawa. Matibay, pangatlo. Sumasagana, pang-apat. Ayun yung apat na makita natin. Dapat itsura ng buhay ng isang tao na nasa tamang ayos at tumitibay sa kanyang pananampalataya na nagbigay kagalakan kay Apostol Pablo, na nagbigay kaluguran sa Diyos. I'm sure naman mga kapatid, na kinakatitiyak o ikay mananampalataya, ang gusto mo magbigay ng kaluguran sa Diyos. Maaaring may mga pagkakataon hindi natin alam kung paano. Maaaring may mga pagkakataon may humahanga sa atin. Pero sa kadulo-dulo kung mananampalataya ka, alam ko. Sa kabuturan ng puso mo, alam ko gusto mo magbigay kaluguran sa Diyos. Ano ang dapat mong hanapin sa sarili mo? Paano mo isasalamin ang isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya? Una, ito raw ay nag-uugat. Ano yung sabihin ng nag-uugat? Hindi siya kayang mamuhay sa sarili niya. Lahat ng may ugat, maliban sa varicose veins. Sabi ko magsiseryoso sa 2016. Sabi ko, Panginoon, gusto ko pagka nangaral ako, hindi nakakatawa. Gusto ko, seryoso ako. Pumupuslit pa rin, parang buto. Amen. It's okay. It's okay. God could forgive me. Amen. I could disappoint you. Why? Because you don't have to put your trust on me. Okay? Again, everything else will disappoint us. Amen? Including the pastor. Kung ang pastor ang bata yan, ang iyong pagsunod, mga ilang araw mo lang ngayon, lalabas ka na, ayaw mo na. Hindi po.
bayaan ang ating pananampalataya mag-ugat. Nakaugat dahil kailangan ng buhay. Hindi niya kaya mabuhay sa sarili niya. Remember John chapter 15? Apart from me, ye can do nothing. You need me. Magugat ka sa akin, sa aking kahumugot, sa aking kumuha ng nourishment mo. Ang buhay mo raw, iugat mo sa ating Panginoon. Again, Galatians 2:20, paborito natin. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the faith which I now, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Oh, yung buhay na sinabubuhay ko ngayon, sinabubuhay ko sa pananampalataya sa aking Panginoong Jesucristo. Nakaka-discourage, nakakawalan, nakakaubos ng pagtitiwala at pag-asa ang nakikita ko sa paligid, ang naranasan ko sa buhay ko, pero ang pananampalataya ko nakaugat sa aking Panginoong Jesucristo. Nakaugat ba ang buhay mo sa Kanya? Kung nakaugat, ano ang ibig sabihin nun? May paglago yun. Tinignan ko yung halaman ni Ma'am Tess sa itaas. Bago pa magbakasyon, sabi niya, yan ang unang-una kong i-address. Gusto kong ayusin yung mga halaman na yan sa itaas. Pasok ko na po, pasok na bukas. Tuyo yung mga halaman sa itaas. Nung chinek ko, kasi ako may assignment sa kanya na magdidilig nun. Ang assignment ko magdilig, hindi ko assignment magbaon ng halaman. Pero makikita ko yung dinidiligan ko pala lahat walang ugat. Patay na lahat. Pero pagka nakaugat, gaano magkaliit yung halaman, mabubuhay. Amen? Lalago. Kapatid, nakaugat ba ang buhay mo kay Kristo? Kung nakaugat, sigurado yun, lalago. Lalago ang buhay. Paano malalaman lumalago ka? Masabik ka sa pananalangin. Masabik ka sa salita ng Diyos. Masabik ka sa fellowship of the brethren. Masabik ka na paggamit sa Diyos. Masabik ka na magdala ng kalwalatian sa Diyos. Did I just describe your life? Or the opposite of what is happening to you right now? Ikaw lang ang pwede sumagot niya, kapatid. Pangalawa, there is that dependence. And then you are being, by the way, again, ulitin, kapasite na lahat ito. Ang gumagawa nito sa buhay mo, ang Diyos. Ang gumagawa ng pag-uugat mo, ang Diyos. Hindi ikaw ang umuugat sa sarili mo. Ang Diyos ang nag-uugat sa iyo, sa kanyang mga salita at sa kanyang sarili. And then sabi, nag-uugat nangatayo sa Kanya. You are, presenting na yan, you are being built up. Yung nakaugat, past tense yun, nangyayari na sa iyo. Nung makilala mo ang Panginoon, nakaugat ka na sa Kanya. Never to be uprooted again. Nandun ka na, nakaugat ka na sa Kanya. Sa buong buhay mo, nakaugat ka sa Kanya. At ngayon, unti-unti ka. Tumitiba. Parang isang gusali na nagkakaroon. Nakakita na ba kayo ng gusali na hindi matapos-tapos? Yung nasa likod yung sel-sal, amen? Oo, matatapos yun, kung paano. Ang pangit, di ba? Ang pangit ng gusali na sinimula, pero hindi matapos. Tapos, kapatid, hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Ang sinimulan niya, tatapusin niya, you are being built up. Yan ang deklarasyon ng Biblia. Madidiscourage ang pastor, madidiscourage ka sa sarili mong buhay pananampalataya. Bakit parang wala nangyayari? So on and so forth. But let me inform you, through His Word, you are right now being built up. Kahit sa panahon ayaw mo manalangin, kahit sa panahon ayaw mo sa Kanya salita, kahit sa panahon ayaw mo sumamba, kahit sa panahon ayaw mo magpagamit sa Kanya, hindi mo alam, you are being built up. Maaaring there will be some tearing downs sa gawin-gawin pa roon, pero ang dulo pa rin, you are being built up. Hindi ang future nangyayari yan ngayon
sa buhay mo. And then ano pa? Nasabi ng talata, naguhugat, nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya. Establish in the faith. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Yung salita na yun ang galing sa isang salita na ang ibig sabihin, sinelyuhan, done deal. Legal action ito. Sinelyuhan na. Meron ng notaryo. Parang sinabi ng Diyos, ganyan ang mangyayari sa iyo. Magdadala ka ng kaluguratihan sa buhay ko at madadama mo na ako lang ang pwedeng humusto sa buhay mo. Kung mananampalataya ka, determinado ang Diyos na ipakilala sa iyo na walang iba maliban sa Kanya. That He is indeed Jesus Christ the Lord. That He is the Savior, none else. Walang hindi pang pwedeng magligtas sa iyo. Siya lang. Sa buhay na walang hanggan at sa buhay na ito, siya lang ang tangi at nag-iisang tagapagligtas. Na siya lang ang Kristo. Na siya lang ang Mesiyas. Maliban sa Kanya, wala nang iba. Kapag sinasabi natin siya ang Kristo, ang dinedeklara natin, tapos na ang paghahanap ko, natagpuan ko na ang hinirang. Tapos na ba ang paghahanap mo? For the apostles, for the disciples, for the Colossians, the search was over. Natagpuan na nila ang magdadala ng tunay na kahulugan sa buhay nila. How about sa buhay mo? Natagpuan mo rin ba, kapatid? Yung kantang people need the Lord, every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people, filled with care, headed who knows where. Kasama ka ba doon? O sa iyong pag-iisa? Kapatid, sa iyong paglakad, hindi ka man napapansin ng iba. Hindi ka man mahalaga sa iba. Pero alam mo, may dahilan ng bawat pag-gising mo sa umaga. Kapatid. Sabi ng Panginoon, sinerihan ko na yan. Layunin ko sa buhay mo. Kaya mapatunayan mo at magsilbi kang patotoo sa lahat. Walang kulang sa akin. Si Kristo ay gusto. At yun ang pinanggagalingan ng iyong malaking pagpapasalamat. See? Let me remind all of us, He is our Lord. Siya ang ating Panginoon. Kung paano mo siya kilala ng Panginoon, lumakad kang gayon. Again, when we say that He is the Lord, anong ibig sabihin natin? He has no equal. When we say that He is our Lord, yes, when we say that He is the Lord of Lords, we proclaim that He has never been and never will be outranked, outthrown, or undermined. His reign and authority are secure. No one will ever suddenly appear who has greater power. Kapatid, mga kabataan, huwag niyong bayaan may pumalit sa puso niyo sa ating Panginoon Jesucristo. Kung maghahanap ka ng iibig sa iyo, ang hanapin mo, yung una mo na yung umiibig sa ating Panginoon Jesucristo. Yung una mo na yung magsasabi, hindi tayo magsasama, hindi tayo magkakasundo kung hindi ka manginibig ni Kristo. Umanap ka ng umiibig kay Kristo. Di baling pangit, basta umiibig kay Kristo. Pagka nakapitin ka, solve na yung kapangitan. Pero pag-ibig kay Kristo, mahirap i-solve yan. Praise God. His reign and authority are secure. No one will ever suddenly appear who has greater power. When we say that He is the Lord, we say that He knows no limitation, experiences no frustration, and faces no threats. There is no counsel nor wisdom against the Lord. Jesus never ends a day with a discontented sigh. Hay, kung sana, mas kaya ko sana. Hay, kung sana lang. No. Hindi niya ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi nagtatapos ng araw ng nagbubuntong hininga.
There is no barrier He cannot overcome. When we say that He is the Lord, we say that He remains absolutely invincible. Sabi ng Webster, yung invisible ay nangangahulugang incapable of being conquered, incapable of being overcome or subdued. Hindi na magtataka, sabi ni Moses, fear not. Habang sila ay pinaliligiran ng mga Ehipsyo, habang sila ay aabutan na ng mga Ehipsyo. Dahil sumasampalataya si Moses sa Panginoon, sabi niya, huwag kayo matakot. Dahil kilala ni David ang Panginoon ito, nagawa niya sabihin kay Goliath, the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Bakit natin kailangan, mga kapatid, ipaalala sa atin ito as we enter into this new year? Bakit kailangan ipaalala sa atin ang lahat ng mga bagay na ito? Sapagkat tayo by nature ay mapagmalaki. We by nature are proud. We by nature are self-centered. And we need to be reminded who is truly in charge. Hindi tayo, hindi at sino man, ang Panginoon. Sa tuwing lang kinikilala natin na Siya ang Panginoon, walang iba liban sa atin, sinasabi rin natin sa ating mga sarili, umalis ka sa trono ng buhay mo. Ang trono yan ay hindi para sa iyo. Ang trono yan ay para sa Panginoon Jesus, ang tagapagligtas. Kasi nasabi mo na Siya ang Panginoon, kasi nasabi mo na Siya ang tagapagligtas, sinasabi mo sa sarili mo, wala kang dahilan para manlupaypay, wala kang dahilan para matakot. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, ang tagapagligtas na kayang magligtas. Kung gayon, walang saligan ang anumang takot na nararamdaman mo sa puso mo. Walang batayan ang anumang pag-aalinlangan na meron ka sa isip mo. Harapin natin ang bagong taong ito na merong sumasariwang pag-asa. Harapin natin, mga kapatid, ang bagong taon na ito na merong sumasariwang paglapit sa ating Panginoon. Let us all stand.